Pineke yung mga pangalan. Alam niyo sa Pilipinas na to, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng presidente na hindi kurap. Totoo lang. Kailangan nating presidente na hindi kurap. Katulad nito, speaking, mga kababayan. Speaking, Leni Robredo. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang ito pangako ko sa inyo. Kung wala mang itataas na kamay ang Pangulong Marcos kung sino ang magiging presidente sa 2028, si Leni Robredo ang pipiliin ko. Kung tatakbo. Bakit? Mga kababayan, bago ko i-play ang video ng survey, kung bakit si Leni ang hinahanap ng tao at pinipili ng mga nanay, magbigay muna ako ng reaksyon. Mga kababayan, ilang henerasyon na po, simula pa kay Emilio Aguinaldo, may presidente na. Simula kay Emilio Aguinaldo, hindi nawawala ang kurap at katiwalian. Meron na yan. Kailan pa ba tayo pipili ng presidente na hindi kurap? Sa ngayon mga kababayan, hindi basihan kung babae o lalaki ang mamuno. Hindi basihan na babae mahina, lalaki kasi malakas. Aanhin mo naman yung lalaki kung kurap. Aanhin mo naman yung babae kung may record naman din ng korupsyon. So ngayon para sa akin mga kababayan, kung wala mang itaas si PBBM na presidente sa 2028 at tatakbo si Lening presidente, mas piliin ko si Leni. Bakit? Una, sa ngayon kasi mga kababayan, hindi natin basihan dyan yung nagawa Kurap pala si BBM Ken. Hindi na po tatakbo si PBBM. Tapos na po ang termino niya. At saka pangalawa, sa administrasyon ni Marcos, may korupsyon pa rin. Hindi natin maitanggi yan. Pero yung mga kurap ay yung mga dati na ngayon nakapaligid sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, sa Malacanang, kapag nilunok yan, kapag binaha yan at hanggang bubong ng palasyo, 5-10 lang ang lulutang dyan. Malulunod dyan. And the rest, lahat lulutang. Bakit? Ganito yan, kwento ko sa inyo. Sinabi na din ni Percy Lapid yan. Lahat ng nakapaligid kay PBBM, bayad na ng nakaraang administrasyon yan. Inappoint, inutusan, kasi ang nasa isip nila, ganito, bigyan ko kayo ng trivia mga kababayan. Alam nyo sa administrasyon ni Marcos ngayon na kung bakit si Marcos ay kawawa. Kawawa talaga si PBBM. Bakit? Ganito kasi si Digong bago bumaba yun, may pangako yun sa mga naiiwan niya sa administrasyon ni Marcos ngayon. Una, ganito lang naman yan Si Bongbong, sakyan ninyo. Kasi pag bumaba sa pwesto yan, si Sara ang susunod. Kung ikaw politisyan na kawatan o kurap, piliin mo ba si Marcos na suportahan? Nagalit sa kurap? O piliin mo si Sara ang suportahan para tuloy-tuloy ang pagiging kurap mo? Kawawa talaga si Marcos Jr. ngayon. Bakit? Halos lahat kasi ng nasa gabinete niya, lahat yan ay nahawak sa liig ni Digong at ni Sara. Bakit? Kasi kung ikaw ay isang politikong kurap o buwaya, mas piliin mong suportahan yung susunod kaysa dyan sa patapos na termino. Kung si PBBM may pangako yan, suportahan ninyo ako ngayon kasi sa sunod si Sandro ang papalit sa akin, talagang susuportahan sila. Sinong susuportahan nila na Marcos? Hindi naman pwede si Sandro. Diba? Yun ang isipin ninyo. Kaya talagang mapipilitan silang sirain si PBBM at pakinggan si Sara kasi alam nila sa 2028 tatakbo si Sara. At alam nila na si Sara ay hindi anti-corrupt. Kasi corrupt din. Kung ikaw politiko na kawatan o buwaya, susuportahan ko si Sara. Bakit? Lahat naman halos ng kaalyado ni Sara ngayon magnanakaw Tignan mo yung iba nakakulong. Diba?
Kung ako corrupt na politiko, susuportahan ko si Sara. Bakit? Pag nanalo yan, yung mga kalyadong nakulong kasi corrupt, malalaya yun. So kung pinalaya ni Sara, ibig sabihin, ligtas na ako. Kay Marcos, bakit ko siya susuportahan? 2028, bababa na yan. Susuportahan ko, paano ako magnakaw? Iayaw nga niya sa corrupt. Diba? Kaya sa totoo lang, kung gusto nyong bumoto ng presidente sa 2028, huwag nyong isipin ang quality, lalaki man o babae. Isipin ninyo yung hindi corrupt. Yung walang record ng pagnanakaw. Bakit? Diyan sa corrupt nag-umpisa ang paghihirap Just try to imagine, isang bansa na walang korupsyon. Di ba ang ganda? Kung walang corrupt, ang hospital ang ganda. Kung walang corrupt, ang kalsada ang ganda. Kung walang corrupt, ang bansa ang laki ng sahod. Kung walang corrupt, ang bansa maunlad. Kung pipili ka ng presidente, lalaki. Tapos ang i-compare mo, lalaki ang gusto ko kasi matapang. Tapos may nagawa. Pero pagdating sa korupsyon, kaya sa totoo lang, kung ako papipiliin, hindi ko naman kayo kino-convince, kung walang itataas na kamay si Marcos, si Leni ang pipiliin ko. Bakit? Kahit babaliktarin natin ang mundo, wag nating i-underestimate na babae si Leni. Nanay ko babae. Lola ko babae. Kung hindi ako ipinalaki ng nanay ko at ng lola ko at ng mga tiyahin ko, hindi ako maging ganito. Huwag nating i-underestimate si Leni. Kasi, sa totoo lang, record ang titignan natin record. Korupsyon. Pagdating kay Sara, kasi babae si Sara, anong issue niya? Confidential fund. Sige nga. Sino pa? Gustong mga tumatakbong presidente sa 2028. Kay Sara pa lang lagapak na Sino pa ang lalaban kay Sara? Kung tatakbo si Risa, hindi tatakbo si Leni. Pero kung hindi tatakbo si Risa, si Leni ang tatakbo. Ganun lang yun. Eto. Kay Gibo Chodoro. Sige, si Gibo Chodoro daw. Kay Gibo, yes, maganda si Gibo bilang presidente. Pero sa ngayon, sa 100%, 50 lang ang tiwala ko kay Gibo. Yes, totoo po yan. Ayaw kong magsalita kasi bakit? Less talk, less mistake. Totoo yan. Pero kaya sinabi ko na 50% lang ang tiwala ko kay Gibo kasi may alam ako na hindi nyo siguro alam. Ganun lang. Ayaw ko kasi mga kababayan yung bakit gagawa ka ng isang passport? Nasa Pilipinas ka naman. Bakit may isa kang passport sa ibang lugar? Para saan? Ayaw ko na magsalita kasi wala namang issue yun. Ang sa akin lang, bakit ganun? Gagawa ka ng passport sa ganun, nandito ka naman. Diba? Ganun lang yun Ganun lang kasimple yun Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang iboto ninyo, yung matapang, diba? Yung walang record. Basta, number 1 lang talaga, mga kababayan. Number 1 lang talaga na isipin ninyo ngayon. Na iboto ninyo sa 2028. Sabi nga ni Jose Claire Castro, kung gusto nyo ng Manchurian candidates, iboto nyo si Sara. Pero kung gusto nyo ng hindi corrupt, kayo na ang maghanap. Kasi ang napili ko lang talaga na hindi corrupt, si Leni. Si Sandro Marcos hindi pa pwede yan, hindi pa kaya sa edad. Si Leni lang talaga. Bukod kay Leni, si Risa. Yan lang. Si Leni, si Risa, si Trillanes dapat, hindi man sila magsitakbuhan.
'Di ba? Tapos ito yung video, mga kababayan. Kaya nga ang naiisip ko talaga, sa totoo lang, etong napanood ko na video, dito, napagtanto-tanto ko nga, oo nga naman. Kasi kung ang piliin mong presidente ay walang record na corrupt, edi maganda. Di ba? Kasi hindi corrupt, kasi sa corrupt nag-umpisa ang kahirapan eh. Kung walang corrupt, walang mahirap. Pakinggan ninyo. Bukas na po yung presidential election. Sino po sa mga yan ang iboboto nyo? Ito po si Martin Romualdez, Sara Duterte, Leni Robredo, Tulfo, Gibo Chodoro, tsaka Amy Marcos. Dito pa rin ako kay Robredo. Robredo pa rin po kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Sino po? Ganyan. Bakit po si Ma'am Leni po? Mas... Basta, hindi corrupt. Hindi corrupt. Bukas na po yung presidential election. Diba? Nanay na yan, oh. Lola na yan. Hindi corrupt. Kasi kahit baliktarin natin si Leni, wala naman talaga siyang corruption na issue. Kaysa naman kay Amy. O, pagdating kay Tulfo, 50-50 ako kay Tulfo eh. Diba? Pagdating kay Tulfo, 50-50 ako eh. Sa totoo lang, sa mga tumatakbo, Leni, Sara, Tulfo, Amy. Dito na ako kay Leni. Di ba? Kay Leni na lang ako. Sabi ni Mark Munoz, Leni is scared. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito, ayaw ko naman kayong i-convince kasi ako to eh. Kayo yan eh. Sa inyo na yan. Sa akin din to. Presidente ka, tapos magpaminggoy-minggoy ka. Walang ganong presidente, mga kababayan. Eh, hindi naman natin yan makalimutan. Si PBBM nga, tinawag, hindi pa nakaupong presidente, tinawag ng week. Diba? Nakita nyo naman. So, kung ngayon sasabihin natin, ayaw ko kay Leni kasi matakutin, si PBBM nga, diba? Yeah? Si PBBM nga, tinawag nilang weak. Wala daw magawa. Weak leader, bangag, adik. Oh. Eh, ba't ngayon? Kinakatakutan siya ng mga Duterte. Diba? Actually, mga kababayan, huwag nating i-underestimate. Actually, si Leni kasi, hindi na kasi natin pwedeng baguhin yung ugali niya. Pero kapag alam mo naman alam nyo naman kung kayo ang nasa sitwasyon na maging presidente kayo. 'Di ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon na maging presidente kayo, hindi naman siguro kayo magwiwik-wik, hindi naman siguro kayo maglalamya-lamya. Presidente ka na eh. Alam mo na yung function mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pag bumuto kayo ng presidente, yung may pinag-aralan, huwag kayong bumuto ng yung, Diyos ko, sa Englishan palang bagsak na. 'Di ba? Wag muna nating i-underestimate. Kasi ang sa akin lang mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung hindi corrupt, si Leni lang talaga ang hindi ko nakikita, ang nakikita kung walang korupsyon na issue. 'Di ba? Sa ngayon, kung may itaas naman si PBBM na gustong maging presidente, pero hindi porket itaas ni PBBM yan, ay ibuboto ko. Siyempre, pag-aaralan ko muna. Kung ang itaas ni PBBM dyan, ay hindi natin magustuhan, ipipilit natin? Hindi sa ganun. Hindi porket supporter tayo ni PBBM at ang itaas niya ay hindi natin magustuhan, ay hindi. Kaya nga tinawag na eleksyon kasi kanya-kanya tayo eh. Di ba? Hindi na matatawag na eleksyon yan kung ang gusto lang ng isa ay ang masusunod. Di ba? Kaya nga tinawag na elect. Di ba? Ganun yun. Di ba, Mamarites Mosne? Oo, alam niyo sa totoo lang sa akin kasi ang nakikita ko ngayon talaga na kwalipikado for president na hindi corrupt si Leni lang. Pero kung hindi man si Leni tatakbo, si Risa. Kay Risa naman may issue siya sa yung tinawag nilang PhilHealth. Diyan kasi yan si Risa mapipilayan sa PhilHealth. Pero ilang beses na po sinabi na hindi po sangkot si Risa diyan kasi hindi naman po siya miyembro sa committee na hahawak sa PhilHealth. Walang sangkot si Risa dyan. Pero yan talaga ang pambato nila kay Risa, yung PhilHealth. 'Di ba? So,
para sa akin, at this time, wala pa naman, layo pa ng 2028, si Lenny talaga ang nakita kong maganda. 'Di ba? Ano nga ba ang definition ng weak, Ken? Sabi ni Ma'am Ima Baticos. Sa totoo lang, no, hindi ko isasabi dito yung totoong definition ng weak. No? Ang totoo para sa akin, ang definition ng weak ay yung nakakulong na hindi makalabas. Ang definition ng weak yung magmura ka ng magmura pero wala kang ginawa. No? Idinadaan mo sa pagmumura para makita ng tao na magaling ka, matapang ka, at maisog ka. Pero in deep inside, wala kang kwenta. Yun ang definition ng weak na sinasabi nila. Hindi po weak ang matatawag sa isang tao na idinadaan sa tamang proseso. Hindi naman po matatawag nating malakas at matapang yung kapag may nakita kang kriminal ay ipapapatay mo agad, no? Hindi po hindi po weak ang tawag sa isang presidente na kapag ka nakita mong nagdroga ay idaan sa tamang proseso kasi yan naman talaga ang process. According sa batas, according sa law, kung may nakita kang nagnakaw or nag-corrupt na politician, hindi mo po pwedeng patayin diretso yan para sabihing matapang at malakas ka. Idaan mo sa tamang proseso. Kasi in case, instead na ikaw ang presidente at ikaw ang masusunod, bandang huli, ikaw ang mananagot at ikaw ang makukulong. Na which is nangyari kay Digong yan ngayon. Aanhin mo ang kamay na bakal na in the consequences at pagdating ng panahon, ikaw yung magsasuffer. Hindi weak ang galaw ni Marcos. Ang galaw ni Marcos, ang tawag dyan, decente and to process. May procedural kasi yan, mga kababayan. May proseso yan. Hindi porket si Marcos ay wala agad na pakulong, ay weak na siya. Hindi po. Kung alam nyo ang process ng batas, ako hindi ako abogado Alam nyo ang process ng batas. Pag nakita mong nagdroga, wag mong barilin yan agad kasi wala sa saligang batas or sa Philippine Constitution or Republic Act 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 500, wala pong nakalagay sa saligang batas na kapag nakita mong gumamit ng droga ay patayin agad. Walang ganun. Kaya tignan ninyo ang nangyari kay Digong. Ang totoong weak ay si Digong. Hindi mo pwedeng idaan sa dahas Para matapos ang problema, patayin mo? Hindi. Para matigil ang issue, para tahimik ang issue, ipapatumba mo. Yun ang totoong weak. Hindi ka marunong humarap sa katotohanan. Kaya ang gusto mo, patay agad. Yun ang totoong weak. Diba? Kaya tingnan niyo ang nangyari sa kanya ngayon. Iyan ang definition ng weak. Si Digong. Yung mga consequences ng ginagawa niya nung siya pa ang nakaupo bilang presidente, yun ang definition ng weak. Yung pagpapatumba at hindi dinaan sa due process kasi siya ang batas, hindi ang konstitusyon, ayun, saan siya ngayon? Yan ang definition ng weak. Yung matapang physically, pero mentally, bobo, kulong ang kalabasan mo. 'Di ba? At mga kababayan, nakasanayan na nating Pilipino 'yan. Nakasanayan na nating Pilipino 'yan na kada may umupong presidente nakukulong at nakakasuhan. Pero sa ngayon, meron tayong kauna-unahang presidenteng bababa na hindi makukulong, si Marcos lang. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ni minsan wala kayong nakitang Marcos nakakulong, pero may nakita akong nakakulong Duterte. Diba? Yun mga kababayan. Kaya ngayon mga DDS, alam nyo na ang definition ng weak. Alam nyo na ang ibig sabihin ng weak. Si Digong ang weak. Hindi porket magaling ka magmura, ay magaling ka na at matapang ka. Yung iba kasi dinadaan sa mura para makita ng tao magaling siya. Pero hindi, deep inside nun, dinaan nila sa mura kasi alam nila sa sarili nilang weak sila. Ganun yon, mga kababayan. Kaya, pagdating kay Lenny, pag sinabi nating matakutin, babae, mahinhin, mga kababayan,
Sa ngayon mahinhin kasi nga nasa mababang level, local government lang siya eh. Pero alam naman po siguro natin na kapag ka naging presidente yan, syempre hindi naman niya po siguro hahayaan. Presidente ka tapos maglamya-lamya ka, hindi siguro ganun. Yeah? Si PBBM nga. 'Di ba? Si PBBM nga sinabihan nilang weak. Pero saan yung weak ngayon? Eh halos lahat sila. Akala mo, yung mga isda na parang binubudbura ng ano, alam niyo yung lason, yung lagtang. Alam niyo yung sa probinsya, yung gata nung ugat ng kahoy na didikdikin mo tapos yung gata niyang kulay puti, magugulat kayo, yung mga isda nagtatalunan. Di ba? Oh. Tingnan niyo ngayon, sa ginawa ni PBBM, kung weak si PBBM, eh bakit halos lahat ngayon ng mga DDS ay hindi mapakali nang akala mo yung mga bulating binubudbura ng asin. Di ba? Kita nyo naman. Oo, ganun yun, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kababayan, ang para sa akin, ang kwalipikado ko lang, para maging presidente, ayaw ko ng corrupt, si Leni lang talaga. Oo. Kung walang itataas si PBBM na Pangulo sa 2028 at kung tatakbo si Leni, hindi na ako magdadalawang isip, si Leni na ang susuportahan ko. Kasi kung itatanong ninyo, may issue ba siya? May sangkot ba siya sa korupsyon? Meron ba siyang ninakaw? Wala. Maliban na lang sa issue sa kanyang lutang. Natural lang naman mga kababayan, mahinhin si Leni. Kasi bakit yan eh, Bicolana eh. Alam nyo naman. Diyos ko, nanay. At saka, yung anak niya puro babae pa lahat. Alam nyo naman, Diyos ko, saan ba kayo Sino bang may gusto ng nanay na ang bunganga Armalite? Sige nga. Sino bang gusto ng nanay na ang bunganga Armalite? Kahit ako, kung ang nanay kong bunganga Armalite, magtagal pa ako sa bahay, di na ay. Mag-independent na lang ako. Makikita mo naman sa tao, kung paano mo itaguyod ang pamilya, doon magre-reflect sa anak yan. 'Di ba? Katulad kay Raquel, Raquel. Tingnan ninyo, magre-reflect sa anak yan. Kita nyo naman kung paano pinalaki ni Leni ang 3 niyang anak. Nagre-reflect yan eh. Eh kung kay Sarah, tignan mo anong nangyari. Eh di sana si Marina, hindi siya pinagpalit kay Marina. Kung talagang magaling siya. Alam nyo, ang kagalingan ng isang tao nag-umpisa sa bahay yan. Paano mo dalhin ang pamilya, paano mo itaguyod, paano mo palakihin ang mga anak mo, doon nagre-reflect ang modelo, doon nagre-reflect ang Pangulo. Ang Pangulo kasi mga kababayan, magre-reflect dyan ang sambayan ng Pilipino. Kung ang pamilya ninyo ay hindi magkakaintindihan, so bakit ka tatakbong presidente at ikaw ang mamuno sa bayan kung ang pamilya ninyo ay kalat? Diba? Kung ang mga magulang mo ay hindi magkakasundo at kayong magkakapatid ay hindi magkakasundo, so tapos tatakbo kang presidente? So paano na ang ating bansa kung ganun? Tignan natin mula sa pamilya, sa pagpapalaki ng mga anak. Diba? At paano alam nyo, ang ugali ng tao, nagre-reflect yan sa pananalita, sa pananamit, at sa kilos. Eh kung ang bunganga niya, putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, matutuwa ka? Ni minsan si Leni di nagmumura. Diba? Ganun lang yun, mga kababayan. Ganun yun, mga kababayan. Sa totoo lang, ang makakapagpaunlad at makapagbago sa ating bansa ay disiplina sa sarili. Kung meron tatayong nanay sa ating bansa na magaling magdisiplina at magtaguyod, hindi natin idaan sa dahas at sa kamay na bakal. Kung merong problema, solusyonan. Hindi mo idaan sa pagmumurahin mo yung mga opisyalis. Walang opisyalis na susunod sa iyo kung puro ka saywar. Kahit sa trabaho, mga kababayan. Sino bang hindi nakapagtrabaho dito? Halos lahat tayo nangamuhan. Try nyo kung may amo kayong bungangera, magtagal kayo.
Hindi. Lalo na pag kapwa mo trabahante, sip-sip, hindi ka magtagal. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Ako may nanay din ako. Si Lenny isang nanay. Nakikita ko kasi kay Lenny, mga babae lahat ng anak niya ni. Nakikita ko kung paano pinalaki, paano tinaguyod bilang isang single parents. 'Di ba? So, doon pa lang sa pamilya, ang pagdisiplina at ang pagbabago sa ating bansa nag-umpisa sa pamamahay yan eh. 'Di ba? Ang pagbabago, hindi man sa presidente ang pagpapabago sa ating bansa. Ang pagbabago sa ating bansa ay nag-umpisa sa ating mga sarili. Kung ang simpleng balot ng candy ay hindi mo alam kung saan itapon, yun pa lang, alam mo na. Yeah? Na hindi talaga mag-uunlad ang ating bansa. Yung simpleng yosi na alam mo naman ang designated area kung saan mag-yosi, kung doon pa lang hindi ka susunod, talagang hindi uunlad ang ating bansa. 'Di ba? Hindi po sa presidente or sa pangulo or pinuno ng ating bansa nag-umpisa ang kaunlaran. Ang pag-uunlad sa ating bansa ay nag-umpisa sa ating mga sarili. Kung pagtapon lang ng simpleng balot ng candy ay hindi mo alam kung saan mo itapon at hindi mo alam yung reuse, reduce, recycle or RRR at hindi mo alam yung nabubulok at hindi nabubulok at nare-recycle, doon pa lang wala nang pag-asa ang ating bansa. Ang bansa lang na nakikita kung napakagaling at napakalinis ay ang Japan. Biruin ninyo yung kanal sa kanila may mga koi na nakatira. Samantalang dito sa atin, yung kanal sa atin may mga diaper na lumulutang, putik, burak at amoy kanal. Diya? Totoo yan, mga kababayan. Hindi sa presidente nag-umpisa ang pag-unlad sa mga sarili. Kung nasanay ka sa mga politikong nagbibigay ng 5 pirasong dilata at 5 kilong bigas, iboboto mo na. Pero isipin mo mabuti, 6 years yan. Yung 5 kilong bigas at 5 kilong sardinas. Kaya mo bang i-divide yan sa 6 na taon na paninilbihan nila? Tandaan niyo yan mga kababayan. Kung meron tayong presidente na marunong magdisiplina, marunong magtaguyod sa pamilya, sa presidente, nag-umpisa, kung magandang gumalaw, magandang magsalita, magandang makikitungo, uunlad ang ating bansa. Kasi bakit? Kaya ka nga tinawag na pinuno, tapos nag-umpisa ka sa ganyan. Sa ngayon kasi mga kababayan, sa administrasyon ni Marcos, alam niyo kung bakit? Sa administrasyon ni Marcos, hindi nagtino ang kadalasan ng politisyan. Kasi bakit? Halos kasi lahat tao ni Digong. Pero do you think pag nanalo si Lenny, yung mga tao ni Digong na yan, mananatili pa? Hindi. Bakit? Ngayon yung mga politician na mga kurap sa panahon ni PBBM, sumasakit na mga ulo niyan. Naghahanap sila ng makakapitan na kandidato para sa 2028, tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Sa ngayon kasi masakit na ulo nila, si PBBM ayaw ng kurap. Pag si Lenny ang naging presidente 2028, mas lalong sasakit ang ulo nila. Kaya kailangan natin ng presidenteng galit sa kurap para yung mga kurap mapapagod. Kasi kung pipili tayo ng presidenteng kurap, hindi mapapagod yung mga buhaya na yan. Kaya kailangan natin presidente yung galit sa kurap. Para unti-unti silang matitigil kasi ano pang ikukurap nila kung ang mismong presidente ayaw sa kurap. Di talagang matahimik sila, talagang magbago ang buhay nila. Baka sa sunod eleksyon hindi natatakbo yan. Bakit? Paano pa tatakbo? Wala nang nakurap, walang panggasto. Sige nga. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito lang kasimple Yung mga politician na kurap ngayon, sumasakit na mga ulo niyan. 6 na taon walang mananakaw. Bakit? Ayaw ni BBM ng kurap. Tapos sa 2028, another 6 years, ayaw ni Lenny ng kurap. So paano pa sila tatakbo? Wala nga nakurap nung kay PBBM. Tapos ano pang panggastos nila? Sa kay Lenny. Di ba? Ano pang panggastos nila pagdating kay Lenny? Ayaw din ni Lenny ng kurap. Talagang mapapagod sila. Ayaw na magsitakbuhan yan. Paano? Ngayon, subukan mong tumakbo, biglang kongresista kung wala kang pera. Hindi ka mananalo. Saan nagaling na ng pera nila kung sahod lang nila ang pagbabasihan? Hindi po tugma ang kanilang pinamigay kasi sinasahod nila. 6 na taon ka ang sahod mo, 200,000. Magkano lang yan?
Kaysa sa binigay nila daan-daan milyon. Sige nga, kung magkaroon tayo ng presidenteng galit sa kurap, paano sila magkurap? Pag sumunod, si Leni naman ang presidente, ayaw sa kurap, paano sila mangurap? Wala na silang itakbo, wala na silang pundo, wala na silang gagastusin, at mapapagod. Ayaw na nila yan tumakbo. Bakit? Tatakbo pa tayo, wala naman tayong makurap. Kaya nga tayo tumakbo dyan para kumuha tayo at magnakaw tayo. Kasi may kasabihan nga tayo, ang magnanakaw, magnakaw muna bago tumakbo. Pero ang politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Di ba? Sino bang Tanungin ko kayo, sa 2028 kung manalo si Leni, sino pang tatakbo na corrupt na politician? Alam nyo naman, ang batas ni Leni, transparency lahat. Isa yan sa nabiliban ako kay Leni kasi ang adhikain ni Leni or yung kanyang agendum ay transparency. So, mula BIR, COA, Immigration, DPWH, lahat ng ahensya ng gobyerno, transparent. So, wala ka talagang makurap dyan at manakaw kasi ang batas ni Leni is transparency. Yan ang isa sa nagustuhan ko kay Leni. Yung kanyang advocacy is transparency. So simula DPWH, COA, BIR, Immigration, Bureau of Customs, alam ni Leni na yan ang pinaka-anim na malalaking ahensya sa Pilipinas na pinakakurap. Alam niyo ba ang batas niya? Transparency. Ngayon, paano yan kung pag transparency hindi mo maipresent ng ayos? Kulong ka. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Isipin ninyong mabuti yung panukala ni Leni, transparency. Diba? Pag transparency, patay ka. Kaya nga wala talagang may gustong manalo si Leni at walang may gusto kay PBBM kasi transparency nga ang pinaglalaban nila. Kaya nga, gusto ko nga si PBBM magbay, si Leni mag-president eh. Kasi yung transparency nung dalawa eh. Yung transparency ng dalawa, yan ang pinakamaganda na panukala. Kung si Leni ang maging presidente, yung transparency, iiyak talaga lahat ng kurap. Sa totoo lang mga kababayan. Iiyak lahat ng kurap kung transparency ni Leni. At si Leni ang manalo, patay kayong lahat, mga kurap. Totoo yan, mga kababayan. Bakit naalala ninyo na in-interview si Leni sa TV5? Ang kanyang advocacy bilang presidente, transparency. Number 1 na pinakakurap sa ahensya ng gobyerno. Alam nyo naman, ilagay niya dun, COA, BIR, Immigration, Bureau of Customs, at DPWH. Lahat yan pinangalanan ni Leni kasi alam ni Leni yan. Transparency ang kailangan. Patay silang lahat dyan. Hindi man si Leni matapang, pero yung batas ni Lening transparency, ngangahan silang lahat. Lahat ng ahensya sa gobyerno kapag sinabing transparency, may pagkaano kasi si Leni, Lee Kuan Yew eh. Si Lee Kuan Yew naman, hindi naman matapang si Lee Kuan Yew eh. Bakit ang Singapore napakaunlad? 'Di ba? Usaping transparency kasi mga kababayan. Yan ang isa sa mga nagustuhan ko kay Leni. Totoo, hindi talaga ako kakamping. Actually, BBM is ko ako. Pero nung nakita ko itong batas ni Leni at yung kanyang advocacy nung tumakbo siya nung 2022, transparency, yun nga lang, nahihirapan si Lening ipanalo ang kanyang sarili kasi nga dalawang tandem nga naman yung Sara at BBM. Alam nyo naman, maraming nabudol nung panahon ni Digong. So sa ngayon, pag sinabi transparency, talagang burado lahat ng crocodile. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, ultimo ang Congress. Ang Congress kasi, nandiyan sila, Laila de Lima, Chel Jokno, lahat ang dami dyan sa Congress. Pag si Leni naging presidente, lahat dyan sa Congress transparency yan. Nandiyan pa si Bam, si Kiko, si Risa, nandiyan sa Senado. Pag yan ay nag-president si Leni, pag transparency, lahat yan, ubos. Yan ang pinakamagandang panukala ni Leni. Ang transparency advocacy niya bilang presidente. 'Di ba?
Ganon yan. Nandiyan eh. May mga nakaano na lahat eh. Nakalagay na sa Congress, nandiyan na sila Dilima. Sa Senado, nandiyan na si Bam at si Kiko, si Risa. Kumpleto na eh. Oh, ang kakatakutan na lang natin, ang vice presidente. Kung hindi kaalyado ni Leni, patay tayo dyan. Sa bagay, kung hindi naman niya kaalyado, wala namang problema kasi si Sara nga ngayon, wala rin namang kwenta, wala namang nagawa. Ang presidente pa rin naman ang nasusunod. 'Di ba? Yan ang maganda ngayon kay Leni, yung transparency. Lahat naman tayong tao, mga kababayan, transparency naman talaga ang hinahanap natin. Nang makita natin yung pondo ng COA, ng BIR, ng Immigration, Customs, DPWH, kung saan-saan pa yan, lahat ng ahensya sa government ay transparent, maganda yan. Paano pa sila magnakaw? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan, paano pa kaya sila magnakaw kung lahat ay nakaliquidate, lahat nakatransparent? Paano sila magnakaw? Yun ang tanong ngayon. Kahit kayo mga kababayan, tanungin ko kayo, paano sila magnakaw? 'Di ba? Paano sila nagnakaw ngayon? So yun po yun mga kababayan. Yung aking reaction. Ang nagustuhan ko lang kay Leni talaga, yung transparency niya. No? Hindi ako tumitingin dun sa tapang niya. Dito sa transparency. Kasi hindi mo madadaan sa tapang, kahit walang tapang dyan sa transparency, kung hindi ka transparent, kulong ka talaga. Yun lang talaga mga kababayan. That transparency at hindi corrupt na presidente, yan ang kailangan natin. For good governance, not for ibenta sa ibang bansa ang ating bayan. 'Di ba? Ikakabuti sa Pilipino ang transparency ni Leni. Wala. Lahat yan eh. Pag sinabi mo transparency, lahat yan. Lahat ng confidential fund tanggal yan eh. Alam nyo naman si Leni ayaw ng confidential fund. Alam nyo, walang confidential fund si Leni. Lahat yan, tanggal yan. Mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, ayaw nga niya ng confidential fund, tinanggal nga niya, di ba? Gumawa nga siya ng batas na dapat tanggalin ang confidential fund. Kasi diyan nag-umpisa ang pagnanakaw sa confidential fund kasi hindi mo pwedeng ibulgar. Siyempre, kung ibili mo ng mga property sa ibang bansa yan, so, wala kang kasi confidential nga. Patay tayo dyan. So yun ang sa akin. Hindi ko naman kayo kino-convince mga kababayan. So hanggat walang itataas si PBBM na presidente sa 2028, kay Leni ako. So yun lang. Mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. Kent, ayaw mo kay Marcoleta maging presidente? Bahala na lang siya, oy. Oo. Magpastor na lang siya. Magministor na lang siya. Huwag na lang siya magpresidente. Oo, yung mga confidential fund, natural naman yan sa mga military at saka sa sundalo at saka pulisan. Diyan naman talaga ang confidential fund. Kaya nga taka ako bakit pati ang mga mayor may mga confidential fund, congressman, governor, wala naman dapat yan. 'Di ba? So yun lang mga kababayan.